Gabi po sa ating lahat at I hope lahat tayo ay handa na. At basahin ko lang po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 29. Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Amen? Tayong lahat ay tumayo at tayong lahat ay mag-awitan. Amen. Purihin natin ang Diyos at sambahin natin siya. Amen? Amen. Let's sing My Savior's Love. Amen. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden. Amen. He prayed not my will but thine. He had no tears for His own griefs, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld Him and came from the world of light To comfort Him. comfort Him in His Amen. sorrows. He bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Praise the Lord for that. And let's sing Only a Sinner. Amen. Not have I gotten, but what I received, grace hath bestowed it since I have believed. Boasting excluded, pride I abase. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner. We are saved by grace. Amen. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. All the ladies. Once I was foolish and sin ruled my heart. Amen. Sing my footsteps From God to the boy. Jesus has found me. Happy I now a sinner. I now am a sinner. We are saved by grace. Amen. All together now. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. All the men. Tears unavailing, no merit had I. Mercy Mercy. has saved Wow, me, merciful or else Lord God. I must die. Sin had alarmed me, fearing God's face, but now I'm a sinner, saved Amen. We by don't deserve this, but praise the Lord. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Amen. All of us are saved by grace. And Amen. let's keep trusting Him because there's Amen. nothing impossible with God. Amen.
Nothing is impossible when you put your trust in God. Amen. Nothing is impossible. Let's keep trusting when in you're His word. trusting in His word. Hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word. For everything, Yes, everything, yes, everything is possible is possible with God. Amen. With God. Amen. I read in the Bible the promise of God that nothing for Him is too hard. Impossible things He had promised to do if we faithfully trust in His word. Nothing is impossible when you put your trust in God. Amen. Nothing He is not slack to His promises. He is a faithful God. Amen. He can do all things, and we can do all things through Him. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word. For everything, oh everything, Yes, everything is possible with God. Amen. All things are possible. This is His word. Receive it, is written for you. Believe in His promises. Believe in His promises. God cannot fail. For what He has said He will do. Nothing is possible. Nothing is Oh, impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Praise the Lord for a faithful word of God. Voice of God today. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word. For everything, Amen. oh everything, yes everything. Everything is possible with God. possible. That's why in everything, we need trust in Him. God. Amen. For our last song, napakagandang awitin. No, not one, there's not a friend like a lowly Jesus. Amen. Sa mundong ito, wala tayong masusumpungan na katulad ni Jesus. Amen. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad magmahal, wala siyang katulad mangako, wala siyang katulad magbigay ng biyaya, wala Amen. siyang katulad magpatawad, wala siyang katulad na magbigay ng awa sa atin. Amen. Kaya awitin natin ito ng buong puso. No, not one. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is guide done. till the day is Oh, done. He's a faithful There's friend. not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like Him is so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He knows our He infirmities. will guide till the day is That's why, done. ilagat There's natin not lahat a ng friend tiwala sa Kanya. like the lowly Dahil siya
siya lang ang makakatulong sa atin. No, Amen? not one. No, not one. On the last. There's not an hour that He is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, Let's repeat the chorus. not one. Let's sing it No, as not loud as we can. one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Amen. Hindi tayo lugi sa Panginoon. Amen? Amen. Walang katulad siya. Kaya kailangan tayo, sambahin natin siya, purihin, itaas sa ating buhay. Amen. And this time, ating tawagin Brother Danny to lead us in our opening prayer. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kayo ng marami sa aming buhay, Panginoon. Patuloy ka pong nagpapala at pinagkakalooban mo kami ng lahat ng aming pangangailangan. Purihin po kayo. Salamat pong lahat sa inyo. Pinagpre po namin ang aming buong kasamahan sa pananampalataya. Maaari pong sila'y nasa daan ngayon at papunta na rito. Ang dalangin namin sila po ay pakaingatan nyo at makasama po namin sila sa pananambahan. Yung pong nasa online, Panginoon, nilalapit din po namin sila sa inyo. Pagpalain mo rin po ang kanilang buhay. Patuloy pong ingatan at gabayan sa tuwitina. Pagpalain po, Panginoon, ngayong gabi ang aming pananambahan. Ang iyong salita ay patuloy na maghari sa aming buhay. At kung sino man po ang magsasalita ngayong gabi, kayo po ang manguna sa Kanya at pagpalain po ang Kanyang buhay. Salamat po. Sa lahat pong ito, kami lumalapit na nagpupuri sa inyo. Dumadalangin din po na humihingi po ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Salamat po sa inyo. Sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. Amen. At tayo po ay manatiling nakatayo at ating basahin yung aklat ng mga hari, chapter 9, verse 1 to 28. At nandito po ang ating mga kapatid upang pangunahan po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos sa aklat ng 1 Kings, chapter 9, verses 1 to 28. Babasahin po natin ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At nangyari nang matapos ni Salomon ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at ang lahat ng nasa ni Solomon na kaniyang kinalugurang gawin. Na ang Panginooy napakita kay Solomon na ikalawa, gaya ng siya'y pakita sa kanya sa Gabaon. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, aking dininig ang iyong panalangin at ang iyong pamanhik na iyong pinagbadya sa harap ko. Aking pinapaging banal ang bahay na ito na iyong tinayo upang ilagay ang aking pangalan doon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama sa pagtatapat ng puso at sa katuwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking inutos sa iyo at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan. Ay aking ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman. Ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ngunit kung kayo ay magsisiwalay sa pagsunod sa akin, kayo
kayo o ang inyong mga anak at hindi ingatan ng aking mga utos at ang aking mga palutuntunan na aking inilagay sa harap ninyo, kundi kayo'y magsisiyaon at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisisamba sa kanila. Aking ngang ihihiwalay ang Israel sa lupain na aking ibinigay sa kanila. At ang bahay na ito na aking pinapaging banal sa aking pangalan ay aking iwawaksi sa aking paningin. At ang Israel ay magiging kawikaan at kakutyaan sa gitna ng lahat ng bayan. At bagaman ang bahay na ito ay totoong mataas, gayon may ang bawat magdaan sa kanya ay magtataka at susut-sut at kanilang sasabihin, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito at sa bahay na ito? At sila ay magsisisagot sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto at nagsipanghawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila at kaya pinarating ng Panginoon sa kanila ang lahat ng kasamaang ito. At nangyari sa katapusan ng 20 taon, nang si Solomon ay makapagtayo ng 2 bahay, ng bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari. Si Hiram nga sa hari sa Tiro ay nagpadala kay Salomon ng mga kahoy na sedro at mga kahoy na abeto at ng ginto ayon sa buo niyang nasa. Nabinigyan nga ng Haring Salomon si Hiram ng 20 bayan sa lupain ng Galilea. At lumabas si Hiram sa Tiro upang tingnan ang mga bayan na ibinigay ni Solomon sa kanya at hindi niya kinalugdan. At kanyang sinabi, anong mga bayan itong iyong ipinagbibigay sa akin, kapatid ko? At tinawag niya lupain ng Kabul hanggang sa araw na ito. At nagpadala si Hiram sa hari sa 120 talintong ginto. At ito ang kadahilanan ng atang na iniatang ng Haring Salomon upang itayo ang bahay ng Panginoon at ang kanyang bahay, at ang Milo, at ang kuta sa Jerusalem, at ang Hazor, at ang Megiddo, at ang Gezer. Si Paraong hari sa Ehipto ay umahon at sinakop ang Gezer at sinunog ng apoy at pinatay ang mga Kananiyo na nagsisitahan sa bayan at ibinigay na pinakabahagi sa kanyang anak na babae na asawa ni Solomon. At itinayo ni Salomon ang Gezer at ang Beth-horon sa ibaba, At ang Baalat at ang Tamar sa ilang salupain. at ang lahat ng bayan na imbakan na tinatangkilik ni Salomon, at ang mga bayan sa kanyang mga karo, at ang mga bayan sa kanyang mga ngabayo, at yaong pinagsaang pagtayuan ni Salomon sa kalulugdan niya sa Jerusalem at sa Libano at sa lahat ng lupain ng kanyang sakop. Tungkol sa lahat ng tao na naiwan sa mga Amoreo, mga Hitiyo, mga Parasiyo, mga Hibiyo, at mga Jebusiyo na hindi sa mga anak ni Israel. Sa kanilang mga anak na naiwan pagkamatay nila sa lupain na hindi nalipol na lubos ng mga anak ni Israel, ay sa kanila nagtindig si Salomon ng pulutong ng alipin hanggang sa araw na ito. Ngunit tingil sa mga anak ni Israel ay walang ginawang alipin si Solomon, kundi sila'y mga lalaking mangdidigma at kanyang mga lingkod, at kanyang mga prinsipe, at kanyang mga punong kawal, at ang mga pinuno sa kanyang mga karo, at sa kanyang mga ngabayo. Ito ang mga punong kapatas na nangasa gawain ni Salomon, 550 na nagsipagpuno sa bayan na nagsisigawa sa gawain. Ngunit ang anak na babae ni Paraon ay umahon mula sa bayan ni David, sa kanyang bahay na itinayo ni Solomon na ukol sa kanya, saka itinayo niya ang Milo. At makaitlo sa 1 taon na naghahandog si Salomon ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa ibabaw ng dambana ng kanya itinayo sa Panginoon, na pinagsusunugan niya ng kamangyan sa harap ng Panginoon, ganoon niya niyari ang bahay. At nagpagawa ang Haring Solomon ng mga sasakyang dagat sa Ezion, Geber, na nasa siping ng Ilat, sa baybayin ng dagat na mapula sa lupain ng Edom. At sinugo ni Hiram sa mga sasakyan ng kanyang mga bataan, mga magdadagat na bihasa sa dagat, na kasama ng mga bataan ni Salomon. Sabay-sabay po tayong lahat. At sila ay nagsiperoon sa Opir at nagsikuha mula roon ng ginto,
na 420 talento at nila sa Haring Salomon. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Some churches seem so different from when I was a child. The songs they sing are not the same as they were before. The hymnals they used long ago seems they disappeared. But sometimes I find myself longing just to hear at the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Now this haunt of heaven, worshiping God's love, but there's nothing sweeter to my ears than the fountain filled with blood. I guess I'm just old-fashioned, like the songs of old. But there's time that I'll make through the day, holding through this hope. Because it lives, I can face tomorrow. Because it lives, all is fear is gone. Tis so sweet to trust in Jesus, near the cross, amazing grace. How I love to tell the story, because it lived, Jesus saves. Must me not draw me nearer to the old rugged cross. This hymn simply remind us, nothing but the blood still saves the lost. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Draw me nearer, blessed Lord, through thy precious bleeding side. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Nothing but the blood still saves the lost. Nothing but the blood still saves the lost. Amen. Nothing but the blood of Jesus. Ang sabi ng Bible, without shedding the blood, there's no remission of sin. Amen. Salamat sa Panginoon na siyang nagtigis ng kanyang buhay para po sa tulad nating mga makasalanan na nagtiwala sa Panginoon. Ano?
Nung tayo po ay nakakilala sa Kanya, sabi nga, lahat ng ating kasalanan ay Kanyang nilinis. Amen? Yung ating maruming buhay, maruming isip, maruming pagkatao, lahat ng karumihan, no? Nung tayo po ay tinubos ng Panginoon, lahat yun binayaran niya. Kaya we are so blessed na tayo po ay isa sa mga naging anak ng Diyos, no? Dahilan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, dahil ng ebanghelyo ng Panginoon na nakarating sa atin. Amen? Kaya salamat po sa makatotohanang mensahe ng awitin, no? Awitin pa lang, nagbibigay na sa atin ng mensahe, encouragement. So ngayong gabi po, magandang gabi po sa ating lahat. Amen? So tayo po ba excited na muli hamunin ang salita ng Diyos? Amen? At alam po natin, lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay, no? Finances, health, trabaho. Sa araw-araw, lahat tayo ay nakikipagbaka, no? At biyaya lang po ng Diyos, tayo ay nakakatawid. Amen? Hindi dahil po sa tayo malakas, hindi dahil tayo magaling, hindi dahil sa ating kakayahan, sa biyaya po ng Panginoon kaya tayo nakatatawid. Amen? So sa ngayon, marami po tayong talagang iba't ibang karamdaman na dumarating sa ating mga katawan, kalusugan. Dahil sa pabago-bago ng klima ng ating panahon ngayon, at ramdam po natin paggabi, pag didilim na, ang lamig ng hangin, no? Para tayong nasa Baguio. At yan ay madalas dyan, pag mahina ang resistensya po natin, ay mabilis tayong dapuan ng sakit. So, salamat sa Panginoon dahil binibigyan po niya tayo palagi ng kalakasan. At binibigyan po niya tayo ng kakayahan na makapagtagumpay sa araw-araw. At good news po, ang ating kapatid na si Brother Aldrin ay nakalabas na ng hospital. Salamat po sa mga prayer and support ng mga kapatiran po. Napakalaking tulong po ng panalangin ng bawat mananampalataya. Amen? At ganoon din po, iba nating mga kapatid na nasa banig pa ng karamdaman. Ang Brother Ruben at ang Sister Shelley ay na-dengue. So si Brother Ruben po ay nasa NKTI pa hanggang sa ngayon. Papagaling. So patuloy na isama natin sa panalangin. Mga kapatid nating may karamdaman, no? Sapagkat kailangan po natin hindi lang financial support, maging sa panalangin, madama po nila ang kamay ng Diyos na mapagbiyaya sa bawat isa sa atin. Amen? So ngayong gabi po ay binigyan ulit tayo ng Panginoon ng mga ngaral sa kabila ng wala ang ating pastor, ang kanyang presensya, pero alam po natin ang kanyang puso ay nandirito at siya ay nagmamasid at tinitingnan niya ang gawain ng Christ Baptist Church, kung paano po tayo ginagamit ng Panginoon at patuloy na naglilingkod ng masaya sa Kanya. So, pinapaabot niya po ang pagbati sa atin ngayong gabi para po sa panambahang ito. At narito po ang ating kapatid, no? So, tinanong ko po siya kanina anong taon po siya na-save, no? So, siya'y na-save 1997. Okay? At tinutal ko po kung ilang taon na siyang Kristiyano, mula siya naligtas ay almost 28 years. So sabi ko, naging madali po ba? Hindi madali, no? Pero paano siya nakapagpatuloy, no? Sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya hindi lahat nakakatagal. Alam natin maraming ups and downs, pero salamat dahil may salita ng Diyos. Pagka tayo ay dito lang nanangan, hindi tayo maliligaw. Amen? At walang iba kundi ang ating kapatid na ito'y balikbayan, no? Kararating lang nung, anong araw po yun, sir? Last week, no? So, pumunta siya rito para tayo dalawin muli at ang kanyang pamilya at maging hamon sa bawat mananampalataya. Tayo magsitayong lahat at tayo po ay muli hamunin ang salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating kapatid, Brother Aldwin, Preacher Aldwin, Ed Aldwin Cruz. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Tayo po ba masaya at excited? Amen. Salamat po at tayo narito sa gawain ng Panginoon. So mag-i-start na po tayo. Let us open our Bibles in Romans chapter 1 verse 16. As we go along, doon ko na lang po sasabihin yung mga testimony at mga encouragement po. So basahin po natin ito ng sabay-sabay. 2 verse lang naman po ito. Say amen po, kung andyan na po tayo. Amen. So in verse 16, ready, read. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Verse 17, for there is righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, maraming salamat po sa inyo pong mayamang kabutihan. Salamat po sa buong maghapon na pag-iingat. Bigay po sa amin ng protection at bigay din po sa amin ng maayos na kalusugan. At salamat din po sa oras po ito na kami po'y dinala po ninyo sa gawain ng pananambahan. Salamat po sa inyo pong mayamang biyaya at awa, Panginoon, na kami po'y nakakapagpatuloy despite na mga hindrances, Panginoon, sa aming pong pananampalataya. At ngayon pong hapon pong ito, gabi pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyo at sumasamo, Panginoon, na kami po'y pagpalain po ninyo ng inyo pong mga salita at gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang maging daluyan ng inyong pong salita sa mga oras na ito. Tawarin po ako, Diyos, sa aking pong mga karumihan at sa aking pong mga pagkakasala po sa inyo at nawa maging encouragement, Panginoon, sa mga kapatiran sa gabi pong ito. Palain din po namin mga kapatiran na on the way pa lang na kayo pong mag-ingat po sa kanila at gayon din po sa mga naabot ng tinig through online. Palain niyo rin po sila. At nawa sa mga hindi pa po nakakilala po sa inyo, sila po ay maligtas. Muli po, Diyos, pinabalik po namin sa iyong pupurit na salamat. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Makapo na po tayo. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. So the title of our message for tonight is The Just Shall Live by Faith. Actually, hindi ko pa rin po alam kung tama talaga yung aking title, but then just go on. Anyway, the Bible say, the just shall live by faith. Amen? As introduction, makikita po natin dito yung word na just. No? So sa ano po ba ang just? Sabi po dito, is the one who has set right or justified in his relationship with God. Baga, na-justify po siya na napawalang sala. As in, makasalanan na tao, but then God, ang Panginoong Hesus ang tumawag sa kanya upang maligtas. May mga mababasa tayo na just man sa Bible. No? Just for example, si Noah in Genesis chapter 6 verse 9. Makikita po natin doon na being a just man. No? Basahin po natin in verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Makita po natin dito yung grace ng Panginoon na nakita niya kay Noah. No? Nakasumpong siya ng biyaya. Kaya siya ay naging just man. Hindi siya dahil naging just man dahil just talaga siya, kundi nakasumpong siya ng biyaya ng Panginoon. Amen? Just like with us, ganun din naman po tayo nung tayo ay wala pa sa Panginoon, no? Tayo ay nakasumpong ng biyaya upang tayo ay bahagian ng salita ng Diyos. Na tayo ay naligtas, na-justify din po tayo. Wala pong perfect na tao. But only Jesus Christ,
the man, 100% man, but also 100% God. Na siya lang po ang nabuhay sa mundong ito na perfect at sinless. Amen? Sa New Testament po, makikita din po natin dito si Joseph sa Matthew 1:19. Basahin po natin. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public sample, was minded to put her away privily. But while the thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is the Holy Ghost. So makita po natin dito na isa si Joseph na naging dahilan upang maging flesh father ni Jesus Christ. So ayun yung kanyang role sa kapanganakan ng Panginoon. So hindi siya just na as in just, but pinili siya ng Panginoon. Sabi dito sa Ecclesiastes 7:20, Ecclesiastes 7:20, for there is not a just man upon earth that doeth good and sin it not. No? Wala po talaga. Kasi lahat po talaga ng tao ay makasalanan. Kahit na yan ay just, na justified, pero siya ay galing sa makasalanan. But thank the Lord na ginawa niya tayong justified through the blood of Jesus Christ. Amen? Alam niyo po, maraming nagpo-portray or nagsasabi sa mga religious leader, kahit noon pa hanggang ngayon, marami yan sila na nasabi na sila ay just, na sila ay righteous. For example, si Muhammad. Sa amin po sa Singapore, maraming Muslim po doon. No? Kasi galing sila ng Malaysia. Meron silang privilege as Malay or Muslim sa Singapore. Binibigyan sila ng ibang privilege compare sa mga Chinese. Hindi ko alam bakit ganon, pero ang pagkakasabi sa akin is para daw hindi sila maubos. Baka kasi pumunta sa Malaysia, magkaroon ng mga distinction. So pinipreserve nila yung pagiging Malay. Ang point ko po dito is sila ay mga may religion and yet yung kanilang mga buhay ay hindi naman tumutugma sa pinaniniwalaan nilang Diyos. Nasabi nila sila ay a religion of peace. Sila daw po ay religion of peace. And I doubt, because sa mundo pong ito, sa dinami-dami ng mga religion, ang madalas na makikita natin na nakikipaglaban ay ang mga Muslim. Well, hindi naman lahat talaga. Marami rin po mga mababait na Muslim. No. Hindi ko po sila mini-mention ngayon para sabihin na mali yung na ipahiya sila, kundi makita lang natin yung kanilang pananampalataya ay hindi na ayon sa Biblia. Ganyan din po sa mga Buddhism. 70% ng mga Singaporean ay Buddhism, naniniwala sila kay Buddha. Na ang religion na ito ay good works talaga. Naniniwala talaga sila sa good works. Meron pa nga nagsabi sa akin na ang pagka mga insekto, yun yung mga masasamang Chinese o Buddhist. Pagka naging insekto incarnation yung kanilang mahal sa buhay, ito daw ay yung mga masasama. Pero pag yan ay naging siguro parot, magagandang mga hayop, sila yung mga mababait. No? Unfair. 'Di ba? Kasi lahat naman ng tao makasalanan at 'di ba? Subjected kasi ang mabait Subjected 'yan.
Then also, recently si Kibuloy, 'di ba? Alam naman natin na maraming kaso ito. And yet, 'di ba? Ang dami pa rin yung mga supporters talagang pinagtatanggol siya. At hindi pa doon nauwi. Ngayon, tatakbo pa pala ng senador to. Grabe. Sana naman mag-isip-isip naman ng mga Pilipino, no? Na nababalahura ng bansang Pilipinas dahil sa mga ganito at nagagamit minsan yung religious freedom na mali naman, no? So, being a just man, tayo ay justified through the blood of our Lord Jesus Christ. Amen? So, first point na po tayo. Amen po ba? So, our first point is, anyway, dalawa lang po ito. Dalawa lang. Dalawang A. So, ang first point ko po dito is adversity. Adversity. Ito po ay ang event or series of event which oppose success. It can be calamity, affliction, distress, and state of unhappiness, suffering, discomfort, and in deep need and tribulation. Alam nyo, marami sa atin na bilang mananampalataya na nasa gantong kalagayan at ang inyo pong lingkod po ngayon ay hindi po nahuhuli sa gantong kalagayan. So, sabi ko nga, nung nagpe-prepare din ako ng message neto, sabi ko, blessing na rin itong message na ito na prepare ko para sa akin, para sa amin. Nung makita po natin dito, bakit po may adversity? So sa 1 Samuel po makikita po natin dito na first na mention po ang adversity in 1 Samuel 10:19. So makikita po natin dito. Ito po yung event na nag-a-ask ang mga Israel ng king. So basahin po natin. And you have this day rejected your God, who himself saved you out of all your adversities in your tribulation, and you have said unto him, Nay, but set a king over us. Now therefore present yourselves before the Lord by your tribes and by your thousands. So dito po first na mention itong adversities. Gawa po ng katigasan ng ulo ng mga Israel, no? Binigyan sila ng adversities. And yet, ang Panginoon pa rin ang tumulong sa kanila na i-save sila. Sabi po doon sa mga paragraph na yon, no? Sinave pa rin sila ng Panginoon sa kanilang mga adversities. Mahirap po ang dumanas ng mga suffering, ng mga tribulation sa buhay. Kahit na tayong mga mananampalataya ay hindi rin malayo sa gantong pagkakataon. Nararanasan din natin ito. Kasama ito sa ating buhay. Kaya lang, meron talaga mga tao na full of distress. Either mananampalataya or hindi. Talagang naroon ang kagipitan in depth need of tribulation. Siguro dahil na rin masubukan ang pananampalataya para tumibay pa ang pananampalataya. No? Gaya po ng sinabi sa Romans 10:17, sabi po doon, Romans 10:17, Romans.
sa Romans. Corinthians to eh. The just shall live by faith. Ba yun? Yun. So sabi po sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Last Sunday, nabanggit din po itong verse na ito. So yung faith and hearing. Alam niyo po, yung hearing the word, tinignan ko po ito sa Greek, ito po ay ako. Ako parang ganon. Ako But sa Israel o sa Hebrew, ang word pong ito ay shema. Pagka sinabi pong shema sa Hebrew, may kalapit din itong listen or to act or to obey. Kaya po sinabi po dito, so then faith cometh by hearing, and hearing the word of God is sa paikinig mo, kalakip yun nung gawa mo, kalakip yun ng pag-obey mo. So hindi lang siya as in hearing lang, na nakikinig tayo ng preaching, so then yun na yun. So yung shema na sinasabi sa Hebrew ay may kalakip na action or ng obey. So hindi lang siya as in hearing na nakikinig tayo. Yun po ibig sabihin nandito. Kaya yung faith na de-develop by hearing because of the action that you will take. Amen? Yun po yung sinasabi dito na hindi lang yung paikinig. So kailangan may action din. Kailangan may obedience din. Kaya nadidevelop yung faith. Amen? So mababasa din natin yan sa tawag dito, chapter of faith, di ba, sa Hebrews chapter 11. So makikita natin doon yung mga heroes of faith doon na kung paano lumakad yung ating mga forefathers. Gaya nila Abel, no, naghandog siya. Si Abraham, hinandog ang kanyang anak, kaisa-isang anak. Although meron pa siyang anak na si Ismael, pero yun ang nire-require sa kanya. So hindi niya pinagkait. So sila talaga yung mga heroes of faith. Yung dito naman sa 1 Samuel 10:19, ito yung self-inflict na adversity na nagawa ng mga Israel. Alam niyo po, mahirap po talaga ang may nakakaranas ng adversity. Ako nga po simula pa lang pagkabata ko, sabi ko nga, hindi na ba kami tatantanan ng adversity. Hanggang sa naging mananampalataya, yung kapatid ko nagkasakit, yung nanay ko nagkasakit, then namatay. So hindi pa natapos doon, yung kapatid ko ulit nagkasakit. Tapos yung tatay ko naman namatay din. Pero never ko nagtanong sa Panginoon na bakit ganon. Ang sinabi ko na lang, thank you Lord, kasi bago sila nawala yung nanay at saka tatay ko, nasira naman sila. So yun na lang yung pinagpapasalamat ko. Pero hindi ko tinanong na bakit, kung kailan ako naging manampalataya, saan namin naranasan to. Iilan lang po ang nakakalam neto na mga tao sa buhay ko na dumanas din po ako ng mga ganyang adversity sa buhay. Baga, trials nga sa buhay at sa pananampalataya. No? So, ito po yung mga bagay na pwedeng maghinder sa ating pananampalataya kung lagi po nating iisipin mga bagay na ito. No po? Hayaan lang natin itong dumaan, pag-pray po natin, at gawin natin yung kalooban ng Panginoon. And we will succeed. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Pinag-uulan niya, di ba? Sa lahat. Ibig sabihin, fair ang Panginoon. Whether mananampalataya or not, dumadaan po talaga ang tao sa tribulation or pagsubok. No po?
So keep up the faith po sa mga naririto o nakakakinig ng sumasapit ngayon ng adversity. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Yun po. No, si Paul nga sumapit sa gantong kalagayan. Pero sabi niya, never na siya ay susuko. Sa 2 Corinthians 12:10 naman po, therefore, I take pleasures in infirmities and in reproach, in necessities and persecution, in distress for Christ's sake. For I am weak, then I am strong. Ang nagbibigay po sa kanya, kay Apostle Paul, ay yung pagiging strong ng Panginoon sa kanya. Magamat dumaranas siya ng mga ganyang persecution, but then nagiging malakas din siya. Amen po ba? Then sa 1 Thessalonians 3:7 and 8. In verse 7, therefore, brethren, we are comforted over you in all our affliction and distress by your faith. For now we live if we stand fast in the Lord. Yun yung maganda. No? Salamat sa Diyos na meron tayong encouragement na sinasabi dito, ye stand fast in the Lord. No? Tatayuan natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Tatayuan natin kung ano yung mga pangako sa atin ng Diyos. Yun yung po yung magpapalakas sa atin kasi wala naman pong iba talaga kundi ang kalakasan lang natin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Second point na po tayo. Amen. So our second point is adversary. Alam naman po natin to. Adversary. This is enemy. This is opponent. This is foe. Tempter, or accuser. Ito po yung mga title na nakalagay sa Bible na adversary. So nakikita ko po dito, yung una, isang bagay na pwede magpahinder sa isang mananampalataya. Sa dami ng kanyang affliction, sa dami ng kanyang adversity, halos parehas kasi. Pasensya na po. So dumaranas ng mga ganito, ay ito yung mga nakakapagpahinder sa faith ng isang mananampalataya. Most especially itong second point natin, adversary, no? Or tinatawag na devil, no? Sa 1 Peter tinawag po siya dito, no? Sa 1 Peter kilalanin po natin ang ating adversary. So walang iba kundi po si Satan. Ano po? 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant. Yun yata yun. Yun. In verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So kailangan po tayo maging mapagmasid. Lagi po tayo maging aware. Lagi po tayong alert. Dahil sabi nga dito, parang lion na lumalapa ito. Kapag tayo ay hina-hina, no? Hindi naman tayo yung parang kanta na tukso, layuan mo ko eh. Hindi po ganun ang kalaban po natin eh. Si Satan hindi po. Lalapit at lalapit po yan. At ang isang karakter ni Satan is yung talaga nakakatempt. Yung maganda. Isang karakter po ni Satan is maganda. Gwapo po.
si Lucifer nung siya ay nasa langit pa. Gwapo po si Lucifer. Anghel nga siya eh. Kaya ang bagay na nakakatempt ay yung maganda, hindi yung pangit. Kaya nga may natitempt dahil maganda. Dahil tempter talaga siya. Di ba? Naalala natin nung si Jesus Christ ay tinempt sa mount during his fasting, di ba? Na kinumand niya na itong tinapay, itong bato ay maging tinapay. No? Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hindi naman lahat, di ba, nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Kaya sinabi doon, as it is written, dahil sinabi na rin yon sa Bible, sa Deuteronomy chapter 8, verse 3, yata, if I'm not wrong. So, as it is written na lang, sinabi na lang ulit. Kasi si Satan din, marunong din magbasa ng Bible eh. Amen po ba? Marami na po niyan. Marami na po. No, mahirap na lang magbanggit, pero yun nga, maraming gumagamit ng Bible and yet mali naman yung kanilang application, mali naman yung kanilang salvation. Diba? So ginagamit na rin po ang Bible para makapagpa-deceive. So kaya ingat po tayo sa mga napapanood natin, napapakinggan natin ng mga aral. Marami na po niyan sa ngayon. Kasi nga po, double ano na rin, tawag dito, rush hour na rin si Satan. Kaya dapat po makita natin sino talaga yung ating kalaban at alam natin ang kanyang karakter. Ano po? Sabi nga kung alam natin ang ating kalaban, madali tayong makakapag hindi man sa madali, baga makakapag-adjust tayo. 'Di ba? Kasi may laban tayo kumbaga. Alam niyo po ba na during 1967 yata 'yon o 1968 na Israel ay nakipaglaban sa 6 na bansa. 6 na bansa in 6 days war. Ang tinatawag na 6 days war. Ito po ay documented na nakipaglaban ang Israel sa 6 na araw lang. At number 1 doon na opponent niya ay yung Egypt na napakalaki. Thousands of aircraft, thousands of artillery, and millions of soldier. Pero ang ginawa ng mga Israel, pinulbos nila yon sa simpleng bagay lang actually. Kasi napag-aralan nila yung kalaban nila. Na ang ginawa ng mga Israel, nung wala pang war, nagtatry na pala silang uminom ng tubig kada 2 hours yata. Kada 2 hours. Then natutunan din nila yung napalm bomb na ginamit nila sa pagbomba ng mga aeroplano, mga tangke. So hindi umubra yung kanilang kalaban. Although we know naman na talagang may intervene talaga ang Diyos sa Israel. But then, alam nila yung kalaban nila. So sa atin bilang mananampalataya, no, paalala ito ng Panginoon sa atin na kilalanin natin yung ating kalaban. No? Masasabi na rin natin yung minsan yung ating sarili ay kalaban na rin natin yan. Amen? At number 1 talaga yan. Kasi flesh tayo nasa flesh tayo. Kung ano yung naisin ng ating katawan, yun talaga yung kahihiligan natin Pero salamat sa Panginoon, salamat sa church, salamat kay pastor, salamat sa mga pastor na nangangaral na Sunday by Sunday, prayer meeting by prayer meeting na nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba sa Singapore na ibang church doon ay wala ng prayer meeting or Wednesday midweek service. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na napalipat ako doon sa Filipino congregation. Kasi before, majority doon mga local, so mga Chinese sila.
Alam po, wala na silang prayer meeting. Ang prayer meeting na rin nila is Sunday afternoon. So wala na rin silang Sunday afternoon service. Nakakalungkot po yung ganun. Pero ngayon, doon sa inatinan ko ngayon na mabuti ang Panginoon talagang dadalhin ka niya sa kaayusan, maayos na church. So natutuwa nga ako doon sa church na yun kasi nag-visit yung aking kamag-anak doon at nashiran yung kamag-anak ko, yung auntie ko at saka yung uncle ko. So natutuwa ako na nandun na ako sa church na yon, unlike dun sa before na magdala kang bisita, parang wala lang, makikinig lang yung bisita mo, pero wala na, hindi na masyesharan. Kasi hindi na sila naniniwala sa sinner's prayer. Hindi na sila naniniwala sa pag-share ng 10 minutes na pag-share ng Bible ay hindi maliligtas. So kailangan talaga na tutukan mo. Sabi ko, discipleship na yun hindi na hindi na soul winning yun. Maghasik muna tayo ng salita ng Panginoon bago tayo mag-discipleship. So I was privileged din na makapag-share ng salita ng Panginoon kahapon doon sa Batangas, yung mga nagawa doon ng kubo. Sabi ko nga, pinagpipray ko na rin yung before pa. Na sana makapag-share ako sa mga to. And thank God, mabuti ang Panginoon na na-lead ko sila sa sinner's prayer. Hindi ko alam kung totoo yung kanilang pagtanggap, pero Diyos ang nakakaalam. Diyos ang nakakaalam. Kasi tayo naman, di ba, pagka nagtanim naman tayo ng punla, hindi naman natin alam talaga kung bubunga yan or tawag dito, mag-grow, di ba? Hindi natin alam. Basta lang tayo, hasik lang tayo ng hasik. Malay mo, yung word na yon siya pala yung good grounds, di ba? Ganun lang tayo. Amen? So, yun, sa adversary pa rin tayo na sabi ko nga, kilalanin natin yung ating kalaban. Kapag nakita natin yung ating kalaban or napag-aralan natin yung ating kalaban, is pwede tayong magtagumpay, pwede tayong mag-succeed. Dahil ang Panginoon ay nariyan upang tayo ay tulungan, tayo ay pagtagumpayan dahil ang Panginoon ay mananagumpay, ang Panginoon ay willing na tayo ay alisin sa kasalanan. Lalo nga na tayo ay mananampalataya, we are obliged to have good works, di po ba? Kaya salamat sa ministry ng church na ito, sa CBC, meron tayong carry ministry, meron tayong feeding ministry. I don't know if still have. So, ito yung mga pinagpipray namin ng aking mag-anak gabi-gabi. Although malayo kami, every night we try to have a prayers. Yan, yung mga anak ko, yan, every night may prayer kami. Kasi magandang practice din ito, kahit malayo kayo, is nakakapag-pray kayo, nakikita nyo yung family nyo. So natutunan ko lang din ito, yung mga unang year ko ng pagiging abroad, wala kaming gantong communication. But then natutunan ko, tama naman, so inadapt ko. So every night we try. So pagka talagang sobrang pagod, sobrang busy, so other night na lang kami magpipray. So yon. So last na po tayo sa conclusion. Amen po ba? I hope na still there. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10. But the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus,
After that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. No, napakaganda pong verse na ito, no? After natin magkaroon ng adversity, after natin managumpay sa adversary natin, no? Sabi dito, but the God of all grace who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus. No? It will make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Napakaganda pong verse na pinapaalala na sa atin ng Panginoon na dumanas man tayo ng mga gantong adversity. Dumanas man tayo ng mga pagbagsak. Naalala ko din yung verse na sa Proverbs na 23:10 yata yun. A just man falleth 7 times but rises up again. Ang just man talaga, o unjust talaga, hindi siya diretso. Parang last Sunday na ikwento ko kay Doc. Yung, di ba, pagkabuhay pa, talagang fluctuating talaga yan. Hindi pwedeng straight. Pagka straight, patay na yon. So, kaya ang mga mananampalataya, natutumba talaga. No? Natutumba talaga siya. Pero, tumatayo siya. Hindi siya nananatiling bagsak. So dumanas man po tayo ng gantong mga pagsubok, gantong mga dinaranas sa buhay, no? Ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng enablement para magawa po natin ito. Magpatuloy lang po tayo. Patuloy lang po tayo. Ay, andyan naman ang Panginoon upang tayo ay guide at pagpalain. So siguro po hanggang dito na lang po ako. Salamat po sa pakikinig at salamat sa attention. Purihin po ang Panginoon. Tawagin ko po si Sir Benji. Purihin po ang Panginoon. Amen. All the people say? Amen. So, napakaliwanag po ng mensahe na dinala sa atin ngayong gabi na kung saan a just man shall live by faith. Amen. So, salamat po kapatid sa napaka-liwanag ng salita ng Diyos na inyo pong dinala ngayong gabi. At pagpapala po, no? Hindi po nangangahulugan na isang just man ay malinis sa katawan. Ano yan? Banal yan. Maganda manamit. Magalang. Yan ay just man. So, a just man, additional lang po na binigay ng Panginoon, is the one who keep His word. Amen? Yung tunay na just man ay talagang isinasabuhay niya. Although nabanggit to kanina, isinasabuhay niya po talaga ang salita ng Diyos. Nakikita sa buhay, hindi lang sa pakikinig, hindi lang sa pagdalo, sa loob ng tahanan, sa trabaho, maging sa paaralan, at saan man siya dalhin ng Panginoon, nakikita po sa kanya yung bunga ng kanyang pananampalataya. Amen? A just man is the one who loved the Lord. Amen? A just man is the one who served the Lord. Even in trials, testing, may mga problema, still, nandun yung kanyang puso, naglilingkod sa Panginoon. And a just man is willing to sacrifice. Nabanggit po kanina, ilan sa mga heroes of faith, ang dami nilang pinagdaan ng pagsubok, but still, no, they continue steadfastly. Why? Because they know the one who will serve. Amen? Pagkilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, anumang pagsubok, hindi mo yan aalintanain na hindi mo malalagpasan kasi alam mo kasama mo ang Diyos. Why? Ang pangako ng Diyos I am with you always. Amen? Kaya kilalanin mo, sabi nga kanina, kilalanin natin kung sino yung kalaban natin. Hindi yung pag nakita mo si sister, ay lalayo na ako dyan. Pag nakita mo yung mukha ni brother, ay kaaway ko yan. Hindi ho natin kaaway yung isa't isa. Amen? So, we love each other. Sabi nga ng Bible, balikan ko lang po itong binasa ng ating kapatid kanina, yung
1 Peter chapter 5, verse 8. So, dito muna tayo sa verse 5. Sabi doon, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Verse number 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Verse number 7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Amen? Sabi doon, verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world, but God of all grace, who hath called us. Sino yung tumawag sa atin? The God, no? Of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Amen? So, napakaganda po ng pangako ng Panginoon. So, salamat sa ganyang mensahe na nagpaalala muli sa atin. No? The just shall live by faith. Possible po ba na ang bawat mananampalataya, mabuhay, na tayo po ay kinalulugdan ng Diyos? Amen? Amen. It is possible. No? At kailangan lamang po natin panghawakan ang salita ng Diyos. Amen? Tayo po magsitayong lahat. At tayo po'y umawit ng isa pang awitin. No? Bago tayo dumako sa ating offering, tawagin po natin ang ating tagapagpaawit para tayo pangunahan. Isang awitin po. Amen. We must live by faith. We are not living by sight. And if we want to please the Lord, we need to live by faith, because according to Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith it is impossible to please Him. Amen? At ang tinutukoy doon na just man, ang yung mga taong napawalang sala at mayroong katuwiran na galing kay Kristo. At yun po tayong mga mananampalataya. And praise the Lord for His word, and let's sing, faith is the victory. Amen. Let's live by faith. Keep on. Keep trusting the Lord. Don't lose your faith. Don't faint. And tayo lamang ay magpakatatag sa Kanya. Amen. Let's sing the song. Encamp along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the Amen. That overcomes the world. Let's sing, faith is the victory. Faith is the victory. Faith is the victory. Wow, what a glorious victory that overcomes the world. Let's sing on the last stanza. His banner over us, His love, our sword, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind's breath swept on our every field. The faith The faith by which they conquer death is still our shining shield. Amen. Let's sing on the chorus. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. At tayo ngayon ay manalangin sa ating opening prayer. At tayong lahat ay tumuko at yung pumikit. Let's pray. Father, we praise you and we love you, Lord, for this evening. Thank you for this day.
Thank you for your grace. Thank you for your goodness. And once again, thank you, Lord, for the preacher na ginamit niyo po sa likod ng pulpitong ito just to deliver your word. And I pray na sa lahat po ng mga mananampalataya na kinausap mo ay huwag po namin patigasin ang aming puso, kundi aming pong sundin ang iyong salita. And this evening, ikaw po ang magpalas sa lahat ng offering. Ikaw, Panginoon, ang magpalas sa lahat ng magbibigay. Ikaw, Panginoon, magpalas sa simbang ito. At nawa, mas lalong maging fruitful, maging faithful ang bawat isa upang ikaw ay itaas at ikaw ay purihin sa aming buhay. Salamat po sa iyong kabutihan. Wala kang katulad, walang makakapantay sa iyong ginawa sa amin. At salamat muli sa pagbigay ng paalala sa amin na kami ay kailangan mabuhay sa pananampalataya at kailangan kaming lumakad ayon sa pananampalataya sa inyo. Salamat po sa lahat. Forgive us from our all trespasses and sins. And we ask forgiveness in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Amen. Pinagpala pa ba tayo ngayong gabi? Salamat po at tunay po na napakabuti ng Panginoon. Patuloy natin panalangin ang mga susunod pang tatayo sa likod ng pulpitong ito na mangangaral at maghahatid sa atin ng salita ng Diyos na kung saan sila'y patuloy na bigyan ng karunungan ng Panginoon at gamitin, bigyan ng wisdom sa kanilang pag-aaral at patuloy na tayo i-preserve ng Panginoon magamit pa ng higit. At patuloy na ipanalangin po ang bawat ministeryo from children's ministry, choir ministry, ng ating pong audio at sa taas, yung video, ating mga kapatiran din po, caring ministry at mga soul winners, mga area ng Bible studies po. Sa lahat po ng willing po at may time na makasama po, every Saturday, we have a Bible study po. May iba't ibang area po tayong pinupuntahan. Punta lamang po kayo dito ng 3:00 ng hapon at sila po'y naalis dito ng iba nating kapatid ng 3:00. May kanya-kanya po tayong area na pinupuntahan. So, punta lang po kayo. Approach niyo po yung ilan na sa ating mga kapatid, Brother Sinel, Brother Junias, Brother RG, mga ladies po, no? So, para po sa patuloy na pag-aakay ng mga kaluluwa, na imbitahan po natin dito sa ating iglesia. Amen? So that kahit wala man ang ating pastor, tayo patuloy na gumagawa para sa Panginoon. Amen? Tayo magsitayo lahat at tayo po'y magwakas sa ating panalangin para sa ating panambahan ngayong gabing ito. Let's pray po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyo pong binigay sa aming pagkakataon na makarating kami sa inyong bahay-sambahan upang ang bawat isa ay makapakinig ng inyo pong mga salita na nagbibigay po hamon, lakas sa aming pananampalataya. At salamat po sapagkat patuloy niyo kaming itinatawid sa iba't ibang pagsubok ng buhay. At patuloy na kayo din po ang tumutugon sa bawat pangangailangan po ng iyong mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, na kung saan ang aming
simbahan, patuloy niyo pong patatagin, patuloy niyo pong gamitin, at higit sa lahat, kami ay maging buhay na patutuo na saan mang dako kami makarating ay ang makikilala, Panginoon, ang iyong pangalan at ang iyong kadakilaan po sa inyong iglesia na iniligay sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa iba't ibang pagsubok ng buhay ay kasama po ito sa aming dapat mapagtagumpayan, na kung saan kami ay inyong hinuhubog upang lalo ka naming pagtiwalaan, at sa buhay na ito, kami po, Panginoon, ay lalong magpasakop sa inyo. Gaya nga po ng iyong sinasabi sa iyong mga salita, na kung kami po ay patuloy na magpapasakop sa inyo, at kami po ay gagamitin nyo at ilalagay nyo sa iyong takdang kapanahunan, na ibig mong papangyarihin po sa amin. Lord, kami po ay nagpapakumbaba at tumingi sa inyo patuloy ng gabay sa bawat sandali ng aming buhay. Kami po ay samahan mo sa aming pansamantang paghiwa-hiwalay at ibalik mo po sa darating na linggo na mayroong kagalakan, excitement, ang aming bawat puso na makapagpuri at magsamba sa iyo. At ibinabalik po namin papuri, pasasalamat sa tagumpay ng gawain na ito ngayong gabi at sa inyong lingkod na ginamit. Bless niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho po, parot pa rito sa lugar ng Singapore. Pagpapalain niyo po ang aming kapatid na si Brother Alds, Panginoon. Lahat ng ito ay binabilik namin ng papuri sa tanging pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen! Amen! Maraming salamat po and God bless po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon.